sa Job chapter 30, reading verse 26. Okay, bali nagsasabi na when I look for good, then evil came unto me. And when I waited for light, there came darkness. Na ako ay naghanap ng mabuti, ang kasamaan ang dumating. Ako ay nag-aantay ng kaliwanagan, ang kadiliman ang dumating. Nais kong dalhin sa ating kalagitnaan ng isang mensahe na aking pinamagatang, I look for good, but evil came. Mahilan natin si Pastor Arman na mag-pray, Pastor Dimarana. Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, we come before you, Lord God, hallelujah. Seek your guidance, Lord God, hallelujah. As we receive the word, we ask you, oh God, hallelujah, give us the knowledge of wisdom, oh God, hallelujah. Na maunawaan natin ang natin ang iyong mga katotohanan na aming tatanggapin, oh God, hallelujah. Ito ang aming ilaw sa aming paglalakbay ito sa gitna ng pagulong madilim ng kasimulan. Kaya naman, O God, hallelujah, dalangin ko na iyo, O God, hallelujah, na maihayag ang iyong mga tekod, ang aming muling pastor at iyong katotohanan. Ito'y maging makinabangan ng aming kaluluwa, magkakita ng aming mga kaalaman para ng panataya, hanggang makarating kami sa iyo kahit kaanan, O God, hallelujah, sama-sama ka tayo sa piliin ng pahit sa Espiritu ng katotohanan. Kasama ka namin sa buong panahon ang aming mga pagkakatito sa araw na ito. At ito'y aking dinadalangin ng makapangyarihan mong pangalan. Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen. Amen. Praise the Lord. Natutulog ko kayo. Lagi po natin nababanggit at ito rin po ang pangako ng ating Panginoon na siya ay Diyos na laging tumidinig ng ating mga panalangin. We believe that God always answers our prayers. Ang paborito nga natin talata ay call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Lagi ko po nababanggit na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin, pero sabi nila, tatlong kapamaraanan. Una ay yes, oo, kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Sabi nga ng Panginoon Jesus, when we ask anything according to His will, He will hear us and answer us. Na kung tayo ay hiling ayon sa kanyang kalooban, tayo ay kanyang diringgin at tutugunin ang ating mga pangailangan. Then, ang isang tugon ay no, kung ito ay hindi na ayon sa kanyang kalooban. Ang pangatlo ay wait, mag-antay ka, meaning tutugunin ng Panginoon sa takdang panahon. Sabi ng Panginoon Jesus na wait, it means that He will answer it in His own right time. Sa ang Diyos ay gumagawa at kumikilos hindi ayon sa schedule natin, kundi God has His own God will work according to His own time schedule. Amen. Sa talata na binasa natin, nung sinabi ni Job na when I look for good, then evil came, yung look for doon sa Hebrew ay gaba. Ang ibig sabihin ay, it is already translated, the same word is translated in other portion of the scripture as wait. Kaya tayo mag-antay. It means, to look for means to wait, to hope, or expect, or anticipate. Sabi nga ng Psalms 27:14, wait on the Lord, be strong, and let your heart take courage.
wait for the Lord. At tayo mag-antay sa Panginoon, tayo ay magpakalakas at Kanyang magpakatapang sa ating mga puso na God will strengthen our heart. At ang sabi ng Panginoon, wait on the Lord. Na tayo mag-antay sa Panginoon. In the same word, ang ginamit doon sa Psalms chapter 40 verse 30, na they that wait upon the Lord shall renew their strength. He shall mount up with wings as eagles. He shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Nung sinabi ng talatang ito na si Job ay nagantay ng mabuti na dapat ang kasamaan ang dumating, yung word doon na evil ay hindi nahulugan ng wickedness o kasamaan, o hindi nangahulugan ng immorality, hindi nangahulugan na something sinful, isang bagay na makasalanan. Yung evil dito is simply mean na nangahulugan na yung dumating ay hindi na naayon sa ating inaasahan. No, not such as to be hoped for, isang bagay na it's something that is not to be desired, mga bagay na hindi natin inaasam o minimithi sa ating mga puso, something unpleasant or something unwelcome, something unfavorable, o mga bagay na maaaring ang natin ay kahirapan, o sabi natin na it because hardships and difficulties. Pero mga kapatid, nung sinabi ng talatang ito na Job looked for good, meaning he was expecting for good, pero evil came. At ang sabi ng Biblia na siya nagantay ng kaliwanagan, pero ang dumating ay kadiliman. Kaya ang kanyang sitwasyon ay kabaliktaran sa kanyang inaasahan. Sa ating mga buhay, mga kapatid, we always look for good. Kumbaga, and we expect what is good because we know that we are serving a God who is good. Amen. Naglilingkod tayo sa Panginoon na mabuti. Praise God. Nahum chapter 1 verse 7 nagsasabing, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him. Amen. Na ang Diyos ay mabuti, mga kapatid, isang katibayan sa panahon ng kabagabagan, at kilala ng Diyos ang sa Kanya'y nanganganlong. Praise God. At ang sabi ng Psalms 34 verse 8, I think yun ang verse na nagsasabing, Psalm chapter 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Amen. Na ang Diyos ay mabuti, mga kapatid, at pinagpapala ang tao na sa Kanya ay nagtitiwala. Amen. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endure through all generations. Praise God. Pero minsan, may mga pagkakataon na bali ang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin ay kabaliktaran kaysa ating mga inaasahan. Katulad ni Job, we will look for something good, but evil came. That it may be a time that we wait for light, but darkness came. Ay mga mahirap na mga sitwasyon, mga challenging, difficult situations, sapagkat alam natin na ang karunungan ay nakukuha natin sa pagkaroon ng maraming mga karanasan. So as we go through many difficult situations, that will give us, that we increase our knowledge and understanding and wisdom sa pagharap natin sa mga sitwasyon na maaaring kaharapin natin sa ating buhay. Praise God.
At maaaring tayo minsan ay nanalangin na, Panginoon, bigyan mo ako ng habang pasensya. Mas gusto natin lahat, karoon tayo ng mahabang pasensya. Marami sa atin ang short ang kanilang long suffering. Ang sabi nga na, kung kailangan natin ng pasensya, minsan ang tuon ng Panginoon ay lalo pa niya tayong bigyan ng mga difficult people. Kaya mga tao na ang pag-ugali ay hindi mo mawari kung mabuti o maganda, sapagkat sa pamagitan ng mga tao na ating nasa pagmuha sa araw-araw ay nagkakaroon tayo ng patience o ng pagtitiis. Amen. So, sometimes God does not answer our prayers according to our expectations. Amen. The things that come is not what we hope for. Amen. God's answers are not always what we anticipate. Amen. Minsan, nanalangin tayo na magkaroon tayo ng kalusugan, then ang karamdaman ang siya dumating. At minsan, nanalangin tayo ng kalakasan, pero ang dumating ay kahinaan. Minsan, nanalangin tayo ng, sabi nilang, mga pagpapala, sa damakmak na pagpapala. Pero ang dumating, mga kapatid, ay kakulangan. O sa damakmak na kakulangan. Sabi nga na, we pray for blessings, but suffering comes. At minsan nalangin ay ng kapayapaan, pero kabag-abagan ang dumating. Alam natin na nalangin tayo ng tagumpay, pero minsan ang dumating ay kabiguan. Amen. We pray for prosperity, but adversity comes. At nalangin tayo ng magandang panahon, fair weather, pero ang dumating ay unos o bagyo. May mga panahon na we desire and we expect and anticipate na maramdaman natin ang presensya ng Diyos. But sometimes na ang Diyos ay hindi natin naramdaman. No? There are even times na parang bang pinabayaan na kaya ako ng Panginoon. A feeling of abandonment. So there are times that life does not always go as planned. Amen. At may mga pagkakataon na ang Diyos ay hindi tumutugon sa ating mga panalangin ayon sa ating mga inaasahan. Meaning, dumadanas tayo ng hardships, difficulties, failures, kabiguan, suffering. Amen. At katulad ng talatang ito, si Job, mga kapatid, ay dumanas ng napakaraming pagsubok kahit na siya ay taong matuwid. Amen. Basahin natin ang mga kasulatan kahit na ang righteous people will also go through many kinds of sufferings. Amen. Suffering will also come even to those serving God, even serving God faithfully. Even to those who live righteously. Sabi nga ng banal kasulatan that Job was a righteous man and he hated evil. Kinaputan niya ang masama. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin minsan maunawaan ang kapamaraanan ng Diyos. Amen. That we cannot fully understand the thoughts of God and we cannot fully understand the ways of God. The ways of God are sometimes beyond human understanding. Amen. So hindi natin lubos maisip at maunawaan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. We cannot fully understand God's divine purpose in our present situations. Ang sabi nga ng kasulatan sa Isaiah 55 verse 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na mas mataas ang isipan ng Diyos kaysa ating mga kaisipan, ang kapamaraanan ng Diyos ay mas mataas kaysa ating kapamaraanan. Katulad ng ang langit ay mas mataas kaysa lupa.
Amen. So the ways of God and the thoughts of God are higher than our ways and our thoughts. Amen. So, pero mayroon tayong kasiguruhan, mga kapatid, na lagi natin nababanggit ang Jeremiah chapter 29, verse 11. Jeremiah chapter 29, verse 11, na sabi ng Panginoon, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Amen. Na ang kaisipan ng Panginoon para sa ating mga kapatid ay kaisipan ng kapayapaan. Amen. At kaisipan na eventually mangyari sa atin ang ating inasahan sa bandang huli. Amen. That God will give us our expected end. Sabi ng mga kasulatan na huwag nating walay sa ating mga bibig ang salita ng Panginoon, na dapat pagbulay-bulay natin araw at gabi upang talimahin natin ang lahat ng mga nakasulat doon, sapagkat pagiginhawain nito ang inyong mga lakad kayo makasumpong na magandang kahawakasan. Amen. So there in our journey, maaaring mayroong mga experiences na mga bagay na para bang yung mga bagay hindi natin inaasahan. Pero kung tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon, amen, sa bandang huli, ito ay maghatid sa atin ng magandang kawakasan. Amen. Everybody say amen. Amen. Praise the Lord. So, tayong lahat ay dumadanas ng mga disappointments. Na ang mga goals natin, hindi natin naabot. Panaginip natin ay hindi natin ay sinatuparan. At mga plano natin ay nahadangan, hindi natin na isasagawa. So the disappointment is inevitable. Ang bawat isa sa atin makaranas na mga kabiguan in one way or another. Disappointment is common to all men. Every person goes through some kind of disappointment at one time or another. Praise God. Pero ang disappointment sa kabiguan ay parang unos lang, parang bagyo na darating bigla pero lilisan din. Amen. Disappointments are temporary. Praise God. Ang kasiguruhan, God had the called according to His purpose. Praise God. Na ang nakikita lang natin kasi ay yung ating pangkasalukuyan, pero ang Diyos ang ating pinaglilingkuran ay alam niya ang ating pasimula at alam niya rin ang ating paruroonan. Alam niya ang ating mga kinabukasan. Amen. What we see is only a small picture. Amen. But God sees a bigger picture. Amen. He knows and work according to what's best for us. Maaari din natin, even if things don't go as planned, amen, naroon ang Diyos na gumagawa kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Amen. We are serving a God who knows all things. Praise God. And He can turn every evil thing for our good. Amen. Kaya ng Panginoon na minsan pag nakaranas tayo ng mga pagsubok, sabi natin, tinatanong natin ang ating mga sarili o ang Diyos, what is good? What good will come out of this? Anong mabuti na hatid nito? Amen. Pero basta patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ay gagawa mga Panginoon, mga kapatid, na ito ay sa ikabubuti ng lahat ng mga umibig sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang kalooban. Sometimes God allows us to experience disappointments para ang pag-aasa natin at pagtitiwala ay hindi sa ating sarili, hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating sariling kalakasan,
kundi ang ating pag-aasa ay nasa Panginoon. Amen. Amen. Not on any earthly hope, but our hope is in God. And ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7, blessed is the man that trusted in the Lord and hope and whose hope the Lord is. Amen. Mapalad ang mga tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang Panginoon ng kanyang pag-asa. Praise God. Verse 5, cursed be the man that trusted in man and maketh flesh his arm and whose heart departed from the Lord. Amen. Na sumpahin ang tao na ang kanyang pagtitiwala ay nasa tao at ang kanyang sinanalig sa bisig ng laman at ang kanyang puso ay himihiwalay sa Panginoon. Pero tayo mga kapatid, sa kabila ng maaaring anumang pagsubok sa ating buhay, ang ating pag-asa ay nasa sa Panginoon, hindi sa ating mga sarili. Amen. Ang ating pananalig ay hindi nakasalalay sa kalakasan ng bisig ng laman, kundi nakasalalay sa kapangyarihan, sa nakapangyarihan bisig ng Diyos. Amen. Praise God. Everybody say amen. Amen. Praise God. Sa mga matagal na naglilingkod sa Panginoon, masabi natin na kung wala yung mga spiritual struggle na ating naranasan, we are not as strong, we wouldn't be as strong as we are today. Amen. Makita natin na tayo ay mas malakas, mas matibay, amen, mas matatag dahil sa napagtagumpayan natin ang maraming mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. Amen. We may have experienced calamities. Sabi natin calamities, an event causing great and often sudden damage or distress, a disaster. Amen. Na minsan ang mga calamities ay dumarating sa ating buhay without warning. Amen. Pero sa panahon ng mga kalamidad, ang prayer ni King David sa Psalms 57:1, sabi niya, Panginoon, kawaan mo ako, Panginoon, kahabagan mo ako, sapagkat ang aking kaluluwa ay sa iyo nagtitiwala. At sa lilim ng iyong pagpak, ako ay mamanlong until these calamities be overpassed. Praise God. At may isang article ako nabasa na minsan pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay makaranas na hindi masyadong magandang mga bagay, bad things happen, para inspire tayo that we'll appreciate more the good things that God has given us. Na lalo pa natin i-appreciate, lalo pa natin pasalamatan. Amen. That we will serve God with a grateful gratitude, with a grateful heart, mga kapatid, for the blessings and the good things that God has given us. Sometimes God does not answer our prayers according to what we pray for. Amen. Para tayo makaranas ng mga struggles. Amen. Sa panais ng Panginoon na lalo pa tayong that we should be drawn closer to Him. Amen. Na ang mga pagsubok na ito ay somehow can transform us. Amen. Na ang mga pagsubok na ito ay sabi nga, will develop godly character sa ating buhay. And God is more interested in the development of our godly character rather than giving us material blessings. Praise God. Everybody say amen. Amen. Praise the Lord. Maalala natin si Apostle Paul, mga kapatid, na mayroon siyang kahinaan, tinatawag na thorns in the flesh. Amen. Tinig sa laman ng karamihan ng mga Bible scholars, naniwala na ito ay physical infirmity. At dinalangin niya 3 beses. Amen. Na ito ay kunin mula sa kanya. That it will be taken from him.
Amen. Pero hindi tinugon ng Diyos ayon sa kanyang panalangin. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng sapat na biyaya. Amen. Na sa iyong kahinaan ay masumpungan ng kalakasan dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. The thorns in the flesh can be a messenger of Satan that opposed Paul in his ministry. Some people believe that it was for physical, for eyesight. He pleaded for God. He prayed to the Lord that this will depart from him. But that it may be removed, it be taken from him. But God did not answer Paul's prayer according to his expectation. Amen. Sabi nga na maaring he could exalt himself above measure. Maaring ito ay maging dahilan na siya ay magmamataas sa kanyang sarili dahil sa mga revelation ng Panginoon na ibinigay kay Paul. Na sa kanyang kahinaan ay laging ibalik niya sa Panginoon ang pagpupuri. Na ang lahat ng kanyang na-achieve ay hindi sa ganang kanyang sariling katalinuhan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. But God has promised him His grace. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, But God promised him His grace that is sufficient. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Si Pablo mga kapatid ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, hindi sa kanyang sariling kalakasan at kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. That it is the power of God that enables him, praise the Lord, to continue to preach the gospel in order to give God the glory. Praise God. That we'll have to rely on the grace of the Lord. Praise the Lord. Na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga kahinaan, how difficult situation can be, that we can be overwhelmed by fiery trials. Amen. But the grace of God will always be sufficient. Amen. Ito ay nabasa natin ang talata ng tungkol kay Jewish children na sila ay maging malusog, sila ay magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng mahabang buhay, but evil came. Isang masamang bagay dumating habang sila ay nagkakatipon doon sa bahay ng kanyang pinakamatandang kapatid. Isang desert storm ang dumating, it swept and blew the house down and killed all of them. He expected more blessings. He prayed for blessings from God. At parang siya ay nanalangin pa na lalo pang sagana na material na kayamanan. That he will increase in riches, in cattle, in sheep, and camel and donkeys. But evil came instead. Ang mga sabihan siya dumating at tinakaw ang lahat ng kanyang mga oxen. At isang lightning, isang kidlat ang dumating, mga kapatid. A fire from heaven burned up yung kanyang mga tupa. And all the shepherds except one. The Chaldeans took away all his camels. He prayed for help. Pero kabilang taon dumating, mga kapatid. Dumating ang karamdaman na siya ay nagkaroon ng bukol sa kanyang buong katawan. He had sores over his whole body. Sa Job chapter 19 verse 7 hanggang 9, si Job, mga kapatid, ay tumawag sa Panginoon, but he received no answer. He cried for help. But there was the justice. Sometimes we feel sa mga pagsubok na daanan natin that God is unfair. Sa verse 8, ang sabi ni Job, Lord, you are God, you block my way. I cannot pass, and I set darkness over my path. Parang mayroong pader ng kadiliman, a wall of darkness was put all around me that I cannot get through it.
Then verse 9, ang sabi ni Job, He has stripped me of my honor, dishonorable reputation, the crown of his head, his dignity had been taken away from him. All the things that Job built for his life had been taken away in an instant. Pero ang sabi ng mga kasulatan, Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. Amen. No, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi tumugon sa kanyang mga panalangin. Ang dumating ay kabaligtaran sa kanyang mga inaasahan. Kabaligtaran kay sa kanyang mga hinihiling. Amen. Kanyang he tore his robe, ang kanyang balabal, kanyang pinunit, at siya nagpatira pa sa lupa at siya ay sumamba. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Si Job ay kumikilala at siya ay nagpapasakop sa sovereignty ng Panginoon na ang Diyos ay mayroong kapangyarihan na gawin kung ano ang kanyang ninanais, na ang lahat ng bagay ay kanyang gagamitin para may sakatuparan ng kanyang mga plano. He will work according to His divine plan. We may not understand all His ways, all His plans, and His thoughts. Amen. Pero kailangan lamang ng Diyos sa ating pagtitiwala. Praise God. Hallelujah. That we are part of God's divine plan and purpose. God gives and He has the prerogative to take away what He has given. Si Job, mga kapatid, ay nag-antay ng kaliwanagan, pero dumating ay kadiliman. And darkness means he lost direction. A time of hopelessness that you don't know which way to go, which step to take, but simply Job worship. Amen. Sa mga panahon na ang Diyos, mga kapatid, ay maaaring tutugon sa ating mga panalangin ng kabaligtaran kaysa ating inaasam. Maaaring hindi ayon sa ating inasahan ang dadating sa ating buhay. Ang hangad lamang ng Panginoon ay patuloy tayong manalig at magtiwala sa Panginoon at patuloy tayong sasamba. Praise God, that we serve God and worship God not only for the blessing. Amen. Praise God. Sabi ko nga that we will continue to serve God not only when He is on the giving end, but also even at times when He will be on the taking end. Na ang ating pagsambahin ay nakabase sa mga pagpapala. But our worship is based on our knowledge that God is God. Regardless of either He answers our prayer or not, or regardless of even He will bless us or not. Amen. Our worship is not based on our situation, but it's based that God is God and He is worthy. Is worthy to be worshipped. Praise God, hallelujah. And we simply need to worship the Lord. Praise God. Even if it seems that God answers our prayer or not. When our call for help may be answered by simply silence, or that we can not even when we cannot feel His presence or not. Amen. When it seems that we feel that God turned His back on us. Amen. We have to worship God in sickness and in health. Amen. Even if He is not the God that is giving, but is the God who is taking away. Amen. We will be stripped of our honor and dignity. Praise God. Minsan, mayroong kwento ng tungkol kay King Louis XIV of France. One of France's great kings. He had a strong army. He had been victorious in many wars. But there was a time na his army was defeated by the British or the English. Ang sabi niya, how could God do this to me? After all I have done for Him. Sabi niya pa,
paano, bakit ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon sa lahat ng mga ginawa ko para sa Kanya. At minsan, pag ating mga panalangin ay kabaliktaran kaysa ating mga inaasam, tayo ay harap sa Panginoon na hindi pagpuwit pagsamba, kundi parang panumbat sa Panginoon. Panginoon, sa tagal ko bang naglingkod sa iyo? Amen. Ganito ang mangyari sa akin, Panginoon. Naglingkod ako sa iyo ng matapat. Lagi akong pupunta sa church. Lagi akong nananalangin. Pero ang prayer ko, hindi mo tinugon. Sa halip na mabuting darating, ay hindi masyadong magandang bagay ang pinatulot mo mangyari sa aking buhay. Sinasabi natin, bakit Panginoon, ito ginawa mo sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Wala po tayong karapatang manumbat sa Panginoon. Amen, hallelujah. Sabi natin, Panginoon, ganitong kahirap ang pagsubok na pinatulot mo sa kabila na ako nagpapagamit sa iyo. Amen. Pero mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na sabi natin, God has His own sovereignty. Praise the Lord. And God knows what's best for us. Hallelujah. We can simply restore and we can simply believe on God's sovereignty. Praise God. Na God is working what is best for us. Amen. Everybody say amen. Let's continue to worship the Lord regardless of the season. Whether there is the sun is shining or it will be rain. Praise God. Hallelujah. It will be prosperity or it will be adversity. Just continue to wait and expect and trust. Because eventually the good will come. And there will be light that will descend. And God will lead us, direct us, in all of our ways. Amen. Everybody say amen. Amen. Sabi naman, kasulatan, eventually, ang Diyos ang nagpala kay Job. Sa Job chapter 42, verse 10, the Lord restored the position of Job, and He gave him twice as much as he had before. The Lord can restore what He has allowed to be taken. God can restore what the enemy had stolen. Amen. And the Lord blessed Job in his latter days than in his beginning. Ang ating gawin ay patuloy lamang na manalig at magtiwala sa Panginoon because we are serving God who is in control. Amen. Of our situation, regardless of how chaotic it may be. Praise God. Na ang mga pagsubok na yan, simply gamitin natin that we'll have to believe and draw closer to Him. Praise God, praise God. When evil comes into our lives, God has the power to bring about what is ultimately good for us. Of His Son. Na ang lahat ng mga bagay na pinangyari ng Panginoon sa ating mga buhay, na kung tayo umiibig, mga kapatid, sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang layunin, praise God, at tayo nagpapasakot, nagpapagamit sa Panginoon. Amen. At umang bagay ay gagamitin ng Panginoon sa ating kabubuti. Praise God. At ang pinakalayunin ng Panginoon that will have to conform into the image of the Lord Jesus Christ. Praise God. We are serving a God who is good. Mga kapatid, eventually, we will receive what is our expected end. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang kaisipan ng Diyos sa atin ay hindi kasamaan, kundi ng kapayapaan. Amen. Kundi tayo magbigyan ng Panginoon ng magandang kawakasan. Kaya nga si Haring David nagsabi, I would have fainted if I do not believe to see the goodness of the Lord in the land of the living. We need to remain steadfast in the faith during difficult days when waiting to receive God's divine favor and blessings. Praise God. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 28 is not a promise of a life free from difficulties. Amen. Pag tayo ay naglingkod sa Panginoon, bibig sa Panginoon, tinawag tayo ayon sa kanyang kalooban, hindi pangako ng Panginoon na life will be easy. Amen. Christian life ay hindi tulad sa pag-upo sa isang rocking chair.
matumba-tumba. Hindi ito paglalakad sa isang hardin ng mga magandang bulaklak. Amen. Na hindi ito buhay na free from trials. Sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulations. Amen. Pero ang Romans 8:28 ay reassurance ng Panginoon sa atin that He is working all things for the good of those who love Him and who are the called according to His purpose. Amen. Di man natin maunawaan kung ano ginagawa ng Panginoon. We may not know what He's doing. Amen. We may not even feel His presence. We may not understand His reasons for challenging circumstances. But even in our pain and suffering, God is present and working. Amen. Hallelujah. Na ang Diyos ay Diyos na nasa malapit, hindi nasa malayo. Amen. Patuloy lamang nating ibigin ng Diyos. Amen. Paglingkuran at sikapin ng ating mga buhay ay ma-align sa Kanyang kalooban na tayo ay patuloy na susuko kung ano ang layunin ng Panginoon to submit to His plans and purposes. Amen. And these seemingly bad situations will be for the development of our godly character. Amen. God is more interested in our spiritual growth. Amen. Than that we can be materially blessed. Amen. Ang isa sa hangarin ng sa bagay sa atin ay lalago tayo spiritually, that we will conform to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan lamang natin patuloy na manalig at magtiwala sa Diyos. Sa Kanyang mga salita, nakita niya kung ano ang ating inaharap, mga kapatid. Praise God. Nice ng Diyos na tayo gamitin niya greatly para sa Kanyang kalulatian, para sa Kanyang pangalan, para sa Kanyang gawain. Amen. At ang isang kasiguruhan ay anumang bad situations na pinantulutan yung mangyari sa ating mga buhay, ang pangako ng Panginoon niya tayo iwanan, ipabayaan man. Amen. Siya ay sa atin hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Amen. Na tayo ay sabi na ang pangako ng Panginoon ay siya isa sa atin, mga kapatid, at hindi niya tayo pababayaan. And He may allow some trials to come in our lives. Pero ang layunin ng Panginoon is for an eternal outcome, eternal result. And the light afflictions na narasan natin will work for us a greater weight of glory. Amen. Ang malagaan natin, mga kabigatian ay gumagawa ng mas mabigat na kaluwalhatian sa bandang huli. Amen. Praise God. Kaya, when we look for good and evil comes, when we will wait for light and darkness come, mga kapatid, this is only one thing that we have to do, simply to worship God. Amen. Patuloy lamang tayo sumamba sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat yan ay mga temporary setback na mananasan natin, that God is working sa bandang huli, that we receive the expected end. Praise God. Sapagkat ang nais ng Panginoon is for us to have a hope and a good future. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise God. We should never give up, mga kapatid, sa paano ng pagsubok, sapagkat we will not receive what God has promised in the end. Amen. Praise God. Sabi nga na, God is the author and the finisher of our faith, and we will receive the end of our faith, the salvation of our souls. Ang pinakabandang huli, pinakamaganda ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Praise God. Everybody say amen. Amen. Tayong lahat po ay tumayo. Praise the Lord. Thank you, Jesus.